Ang ganda. Yan yung hawak mo. Ano ba yan? Grabe. Ni- Ang sakit. May Dutch pattern. So, kikita mo yung kuan niya. May puti na stripe. Baby yan eh. Yung mga ano. Ang ganda. Oh, pasok tayo sa... Oo. So, hindi pa to sa kuan, no? This used to be puguan, no? So, convert na natin to rabbit. Grow out ito ngayon, Jess, no? Grow out ito. So, itong ginagawa natin, papansin mo mga plastic slats. Plastic slats yung sa dati naming babuyan. So, tinamaan din kami ng ASF. So, sabi ko, kung maghihintay ka, magngangawa ka sa ASF, 2 years, 3 years pa. So, you have to think something else. So, itong rabbit na itong project ang ating naisip. No? Yeah. So, dito ang kuan. Ito na yung individual cages siya. Nanganak po sila. Just ang ginawa natin. Siya eh. This is Mulat na may matatas 18 kumakain. inches by Yung mga babies. 12 by 16 ang individual cages na. So, from 2 months old up to ready breeding, dito namin sila nilalagay. Sa So, ang mga barako. Hindi. mga halo-halo ito. So, ito, babae, born in December Yung iba po, 25. kinakain nila. So, December, Guinea pig. ano na ba ngayon? May label. Yeah, oo. Importante yan. Oo. So, meron siya. Kasunod, ito yung mga una naming transfer kasi. Ba't kasunod dito, nakalagay na dito kung sino tatay niya, sino nanay niya, kailan siya pinanganak. Okay. Para alam mo kung saan siya nanggagaling. Yeah. So, ito, nanay niya. Nanay niya rito. Hindi pa na isasama ang tatay. So, mga sunod na sabit, meron ng kasamang tatay. Nanay niya si B19, born siya ng February 19. So, yan ang mangyayari. Hello, bebe. So, gamit lang natin recycle yung mga lagayan ng Clorox. Pwede na. Para Less cost. least cost ka. So, essentially, isang set na ito ay 16 ba? 16 na. 2, 8 kada hanay. 8. Oh, 16 Back cages to back. to. Sa simula, pwede mong lagyan ng dalawa. Pero, ang rabbits kasi, once na nag 70-80 days na sila, nag-aaway na sila, nagbubunutan na sila ng buhok. I see. So, that's why kailangan mo siyang i-individual pens pa. Both either male or female, hindi pwedeng pagsamahin. Kung normally, kung mga babae, hindi sila masyado nag-aaway. Masyado aggressive. Pagka merong lalaking nakasingit doon, even at 3 or 4 months old na, naglalandi na eh. So magugulat ka, by the time na ilipat mo for breeding, buntis na pala. Nagmamount na. Nakakasingit. Kala natin, sinasabi dati na hindi pa siya mature, pero pagka 3 months, minsan nagsasampa na. So, ito sa mga na mga kasamahan. Share ko lang sa inyo, when you build your rabbitry, itaas nyo talaga yung bubong. Ceiling. High ceiling. Ito, hindi ito ideal kasi nung ginawa ito, pangpugo lang ito. So, at least from the lowest ka siguro, Jess, make it 9 or kung kaya mo 10 feet mula doon sa pinakababa. Yeah, from Diba? From ground up to doon sa, ano bang tawag dyan sa mga nagkakarpintero. Yung pinaka-lowest mo. And then, if possible, mataas din ito, high ceiling ka rin. Meron kang outlet. Or may ventilation. Kasi ang rabbit niyan, naturally, wala naman tayong natural na rabbit sa Pilipinas. Yeah. So, they grow sa mga temperate countries. Normal temperature sa kanila, 20 degrees. Kailangan na 16. Gusto nila malamig. Sa atin, ano bang normal sa atin? Siguro 28, 30. Diba? 35. 35. So, sa kanila, stress environment, stressful na yon. No? So, meron kang, pag hindi mo na gagawa yon, marami kang stroke. Marami Mortality. kang stroke is one of the mortalities is heat stress. Heat Heat stress. Oh, kasi Kaya minsan kinakain nila yung anak nila. kinakain nila ang anak nila pagka natitreten sila. Kasi that's where their way na defense na, halimbawa, ikaw, nanganganak siya, bago kanyang nakita, tapos sinawakan mo. Akala niya, threatened. kuan ka, prey Predator. ka, predator ka. So, rather than mapunta sa iba, siya na lang. Siya na lang kakain. Na-stress siya. Pero pagkasanay na, ikaw na yung nagpapakain niya daily. Dati, hindi namin nahawakan yung mga kids pagkabagong panganak. Pero pag alam na niya na ikaw na yung nagpapakain,
bakit nagkalat yun doon? Hawakan, ang gagawin mo lang muna, ihawak mo lang muna siya bago, para sigurado lang. Bago mo hawakan yung kids niya, ihawakan mo muna yung nanay. Kumapit yung scent. Yeah. Pakilala ka muna. Ganunan mo muna. Tapos tsaka mo hawakan yung Si puppies niya. So, others, gagamit sila ng tongs para siguradong hindi daw maano yung scent. Pero sa experience namin, basta ikaw na yung nag-aasikaso, yung rabbit kilala na niya. Ito, kaibigan ko to, partner ko ito. So, yun. Ayan. Kailangan kilala din ng owner. Oo. So, Itong setup niya dito is improvised na pangsalo. pangsalo siya. Oo. Kasi I have to maximize yung Space. Ang maganda sana rito, meron ka pang panggitna, no? Kaso pagka iputol ko, sayang ba yung space. So, Salo na yung poop. sa salon na yung poops niya, papunta na yan doon Sa middle dulo. lang. So, tapos daily naglilinis yung Yeah, malinis nga. taga-asikaso. Oo. Pero ang isang key mo dyan, ang, Ano na? yung iba nating mga kaibigan, ang ilalim nila dito, naglalagay sila ng harang. And then nandun na yung mga vermiculture, African ANC. night crawler sa ilalim. African. So later makikita mo naman, panibagong setup naman yung sa kabila. Meron din kaya. Nandun yung breeder. So yun ay medyo improve na ng konti. Nag-improve tayo habang natututo sa but the good thing chipmunks. so ito naman ang guinea pigs. Mga Giant pig. guinea pigs ang Ang gaganda kaya nito. Yun sa amin ang pair. boss, 600, mga ganun. oo. Nakakatakot. Actually ito, yung mga breeders nito British siya. will cost you ang isang piraso 500 ang selling pagka malaki na. Yung bagong panganak 150 ang bentahan, ba? Maliit pa. Maliit pa. Yung mga ganong kalalaki. And then ang isang pagdanganak, ilan ang usually? Minsan tatlo Tatlo po ang pinamataas. pahiram mo na, ha? So, ito yung, this is about 1.5 month old. Si guinea pig, pag nanganak siya, unlike sa rabbit, walang mukha mata. Si guinea pig, pag lumabas, May balahibo buo na. May Tatakbo na, kakain na. Yeah. Yung advantage. But, gestation period ng guinea pig, 60 days. 60. While your rabbit, 30. 28 days. 28 Oh. 30. So, dinagdag ko lang sa kuan dahil may mga naghahanap. Actually, even guinea pigs kinakain din sa Africa. Yeah, Sa South America. So, kinakain nila, nililitsyon din nila yan. At si guinea pig, yung mga ibang damo na sabi din natin kanina pag high moisture na damo, halos hindi ideal sa rabbits. Si guinea pig naman, okay siya. Wala siyang problema. Walang pili. Wala siyang pili. So, Hindi siya maselan guys. mga Carabao grass ito. Easy lang din siya alagaan pala. Mas madali din siyang alagaan. Mas kaya niya ang init kumpara sa rabbit. Sige na pig. No? At ano lang, in terms of efficiency, tingin ko mas efficient pa rin talaga mag-produce ang rabbit. Rabbits. Kasi nga tatlo lang ito eh. Dalawa, tatlo. Hindi naman kaya niyang punuin yung tiyan niya dahil malalaki rin paglabas Well, ang rabbit mo, minsan 11, 12, di ba? Yung Maximum ate, around 12, pinakamarami. hanggang ang highest kung sa aking sarili 18. wow. Pero nung sa 18 parang 6 yata patay. No? So pagka ganitong kita niya ramdam mo na yung init, di ba? So naglagay tayo ng exhaust diyan pero hindi pa rin siya kasi yung overhead exhaust maganda lang yun kung meron kang pressure na nagbi-build up. So ideal nito talaga pagka ganito ka, kailangan kang merong fan na nagse-circulate o medyo strong ventilation fan. Pero eventually, itataas mo talaga yun. Itataas, maglagay ka ng monitor type. Yung nakita mo yung meron ganyan, tapos meron pang patong sa ibabaw. Yes. Kasi yung hot air rises So, So, pag tuloy-tuloy isolate siyang nakakalabas doon, then meron kang continuous flow ng hangin dito. At later on, ito kasi magiging bahay na ng tao. So, Kasi mag-move doon sa amin. mag-move naman siya. Dito sa bagong bayan. Oo. Nag-iisang manok. Ayan yung actually manok na yan, paitloging manok yan. So pag ang itlog niya inuulam ng tao ko. So yun ang kanyang alagaan mo yan para meron kang pangulam. So bigay natin pala tong Madrid de Agua sa rabbit para makita natin. Dami sa labas. Papansin mo yan kahit meron siyang iba, mas prepared nila ang Madrid de Agua ang kakainin. Talagang
Kasi Excited pa, oh. sa kanila threat ito eh. Excited pa. It's the best treat for them. Pati kuha niya, nauubusin niya. Ubusin niya yung... Yung steam. Excited sila. Oh. Gusto talaga. Oh. Mm. Ang daming naka-display na dyan ng mga damo, but ito ang kanilang kinuha. Siyempre, ibang putahe naman yan eh. Yeah. So cute! So cute. So Kuya Glenn, sa mga newbie sa pag-alaga ng rabbit, anong practical tips ninyo may ibigay sa mga nagsisimula? Magsimula muna sila ng maybe 1 buck, kahit 5 doe ba. Practice muna. Pag na-master nila yung pagpapakain doon, pag-aalaga doon, that's the time na siya mag-expand. Yeah. Wag mo nang bumili nung super mahal. Simula mo na siya nung kahit nabibili mong tag 300, 500. Normally kasi ngayon sa grupo sa magra-rabbits, we're not selling below 2 months. Dati bibili ka ng nasa pet shop na 1 ay ang month cute kasi yung liliit, di ba? Kids pa lang. O kids pa lang. 2 weeks time patay. Kasi a lot of mortalities sa rabbit nangyayari doon sa Weaning. bagong Weaning. walay. Oo. So, sa Batangas, mabibili mo yan 100, 150. 150? 200 pesos. Punta ka sa Cartimar, 300. 100 pesos. Cute! Talagang cute naman tingnan eh, di ba? Mura siya. Pero pagdating mo sa bahay, magkakagalit ka doon sa nagbebenta kasi namatay. But that's the good thing. Kumbaga, hindi naman natin sinasabi. Gusto siguro nung nagbebenta kasi namatay, Mami, buy me again. so continuous ang supply. But sa atin, we're not encouraging na mag-alaga ka ng rabbit below 2 months. Kasi mas mataas na kasi ang survival rate mo when you go Well 2 months adjusted after. na kasi usually Naka-adjust mga na 2 siya. months. I see. Paano siya malalaman? Kasi mostly may mga nagbebenta din na dinadaya ka. Ah, so- Sasabihin, ay 3 months, 4 months na to. That's why you need to go to mga rabbitries na medyo matinong kausap. Matino. So that's why, lesson ko sa atin ngayon. Pag pupunta ka rito, gusto mo 2 months? Oh, ito, born in January 26, Nakalabel. February, March 26. So 2 months na siya, di ba? Oo. So, at least kita mo siya na ganun. Pag pupunta ka, ay ma'am, 2 months na yan. Para lang maibenta siya. Walang proof. Oo. So, yun ang isang ano natin. Record keeping pa rin ay critical. I see. No? Na-master na niya, and then, i-follow na niya yung standard cage design. No? So, for normal breeders natin, 2 feet by 2 feet, 16 inches ang height. Medyo maluwag na ng konti. We've seen a lot of rabbitry sa ikot natin na mga makitid lang. Undersized. Pag nanganak na, wala nang matatakbuhan yung nanay, wala nang matatakbuhan yung Ito isa nating gawangan, di ba? Oo. Ito yung mga lumang gawa, no? Ng mga First. hindi pa kami nagbabasa na may Google naman pala, no? So, Sobrang makitid, pulido. di ba? So, Magastos so then eventually makikita mo, naku, sayang naman yung investment. So, ngayon gagawin na lang namin siyang winning cage, hindi na siya pang breeder. I see. Oo. So, breeding, magsimula, practice mo na siya bago siya mag-invest on malaki. Don't buy mo na yung mga tag 10,000, tag 20,000. Na-master na niya yung sa murang rabbit, pareho din naman yun eh. Then that's the time na papasok na siya doon sa malakihang malakihan. And then, dahil na-mention ko kanina din, Jess, yung comfort ng rabbits talaga. Yeah, Oo. important. Important. Dahil ito, sinabi ko, ginawa nating 3 floors, pero notice mo, hindi kinargahan yung 3rd floor. Kasi, mainit, Crowded na. crowded talaga siya. So, you can only do that pagka rainy season, malamig. Pagka kuan kasi rito, pagdating ng June, August, malamig dito. So, that's the time ko pa lalagyan yung pangibabaw. I see. No. Parang condo na to. Parang condo type na siya. No, oo. And common na nagiging sakit and mortalities, number 1 is Heat stroke, and saka scouring or Diarrhea. diarrhea. Scouring diarrhea. Bloat. Bloating. bloating. And Pagka ang bloating mo, normally pagka ang feeds ay, lalo kung feeds ang dependent ka, pagka ang feeds mo masyadong madaming starch or maraming carbohydrate source, ang rabbit ay hindi ganun. Hindi naman kasi siya grain eater eh. Hindi siya kumakain sa wild, hindi na kumakain. Makita mo yung mais na nagkalat doon sa wild, hindi man niya kakainin yun. yeah. Oo. Damo talaga ang kanyang nature, no? Forages. Forages siya. Sabi nga nila yung feeds is parang pangdagdag lang. Pang-suporta. Support Support lang. lang. Kasi in case walang forages, Mm. walang makuha,
meron kang pang backup ng speed. Oo. Pero may mga feed companies ngayon, like ako, I'm from Pilmico, so I'm leading the department ng nutrition ng Pilmico. I see. So we are developing a product na pwede mo siyang ipakain stand-alone. For High fiber yon. for rabbit. Pura rabbit yun. So, Nagde-develop na lang. meron na tayo. Hopefully, lalabas yan bago matapos ang taon. Nasa development na. So, Hopefully, I can do the video marketing video for that. pwede, ano. So, meron na siya. Kasi in urban setting, wala ka namang damong makukuha eh. So, you have to at least meet kung ano yung hinahabol ng rabbit on the nutrition side. Sa rabbit, high fiber talaga siya. So, you cannot achieve that with just the natural available source ngayon. But that's another potential sa Pilipinas kasi we can grow yung mga damo naman year-round. So, that's another project na po pwedeng somebody will plant this, sabihin na nating napier or whatever, then the-dry niya, ipipellet niya yun, magagamit sa rabbit siya. Yeah. Dayami natin, pwedeng-pwede. Yeah. Yung palay, Marami pong misconception dyan, like speaking of dayami. Kasi sabi nila, medyo nakakasira daw ng tiyan yun. Hindi. Kasi ang dayami is very high fiber, nutritious, ano din siya. Kapareho siya halos, pag titignan mo yung kanyang quality is very near to alfalfa and Timothy hay. So, saan ka ba kukuha ng alfalfa, Timothy hay? Punta ka pang Europe, Spain, Italy, Netherlands. And landed cost mo rito probably baka 50 pesos per kilo. And internet nga baka 100 plus pa. 'Di ba? Yung damo diyan na sinusunog ng farmers, meron kang Republic Act na bawal magsunog. If we can tap nung mga dayami na yon, ipipellet yan. Collect na lang. Ay, nako. Kami nagpapakain kami ng dayami. So, kailangan yun, dayami, patutuyuin muna. Normally, bago pagka-harvest yan, dry na yan. Dry na. Oh, so, pag-harvest mo na isako mo, tambak mo sa isang building mo. Okay. Tapos, kada araw, kuha ka isang sako, lagay mo dyan. Ayun ang pinaka-best. Kasi, ito, may challenge pa ito, ha? Pagka too much moisture, isa siya sa nagkukos ng bloating. Diarrhea pati. Diarrhea. Diba? While pag dry ka na, fiber source na Fiber. halos ang kinukuha mo sa rabbit mo. So, yung sabi mo sa kanya misconceptions, totoo nung una. Ang concern, pesticide daw. Ang rice natin, nag-apply lang ng pesticide yan. Normally, first month, 2 months eh. Yung the rest of the month na towards harvest, wala nang pesticide yun. Unless na merong mangluluko sa'yo doon, isprehan niya ng lason yung pesticide. That's the time. Pero after, halos free of pesticide na yun. So yung pagka-harvest ng mga harvesters natin, sundan mo, sako mo, tambak mo. Then, meron kang at Kaya nga least pala 3, tayo 4 may months ginipig supply. papakain yung dayami doon. Oo, Sila- yun ang... oo. Sila- Yung sila ibang muna. ginagawa, Sila muna. oo, sige. Pag buhay ang ginipig, Pag buhay Buhay ang ginipig, rabbit. literal na ginipig. Sir, yan. Pero I would say, siguro baka 90%, 99% naman ang ating dayami safe yun. That's a very good source ng fiber nila. But ang kailangan lang i-address siguro sa mga sa ating mga kasamahan, yung pagbibigyan mo ng puro damo, don't expect also the growth na may kasamang feeds. Kasi yung damo mo will only give you fiber, a little bit of yung protein requirements niya. So, meron ka pa rin kailangang i-meet na other nutrients na kailangan ng rabbit na wala mo sa damo. In the wild, they have the choice to select kung aling klaseng damo. O dito, kung ano lang damo ibibigay mo eh. So, ang damo naman, marami ang mga iba-ibang nutrients na available. Si rabbit, makakapili siya sa wild. They know. Oo, alam nila yon kung alin dito ang high fiber, alin dito ang mataas ang asin, mataas ang ano, alam nila yan. Dito. And kailangan nila yan ng salt. Kung hindi mo ipoprovide sa feeds yun. So, kailangan meron talagang feeds Merong feeds. na specific yung what kind of nutrients yung available doon sa feeds na yun. Yun ang isang pwede mo. Important din talaga Oo. na may feeds. So, mayroong mga, alam po, mga feed companies eventually, they will maglalagay sila ng ano na, ito, all out lang. No? Pwede nang pakainin na wala ng damo. Ay, magsasabi lang naman kung tunay yun, yung rabbit eh. Yeah. Pag hindi nag-bloat yung rabbit mo, di ibig sabihin okay. Nag-grow yung rabbit mo without that, walang scouring, then okay. Pero pagka pinakain mo ng todo, nagka-problema rabbit mo, there's something else with the feed. Tama. Ayun. Ayan. O, lipat tayo sa kabila, Jess. Let's Gusto mo? go. Okay. Doon naman tayo sa breeding side.
pakain sa rabbit ito, Ah. kulot, no? Ano, malaking puno? Pag hindi mo siya ititrim, lumalampas tao. So makita mo mamaya doon na hindi namin pinapakialaman, lumalaki siya. Pero ideally nito, para hindi ka hirap, pagka lumaki na siya ganun, trim ka, putulin mo ganyan, yun ang dadalhin mo sa rabbits mo. Oo. So, Hindi na siya i-dry pa. wala na, fresh na. Yan ang isa sa mga Kasi di ba forage- pag ganito, dinadry pa para hindi magano yung tae. masyadong high moisture kasi yung iba, but this one, ideal sa rabbit siya. So kahit bibigay mo diretso sa rabbit, kuha niya, gustong gusto niya. Kuha tayo para mamaya ibigay natin doon sa rabbit doon sa kabila. Oh wow, ang dami pala. Ayan. Madre de Agua. So dinin na tayo para Ang dami na pala. mm. Ano to? This was planted 4 months ago? 4 months ago lang. Oo. Saan kayo nakakuha ng binhi? Kami na rin, ako na rin. Propagate. Propagate na rin. Pagkatapos ng trabaho sa opisina, mamumutol ng puputulin, papatubo mo. So stem cut lang din. Stem cuttings to. Mas mabilis tumubo. Oo. Pwede ka rin naman actually kung rainy season, pwede kang direct planting eh. Direct niya na sa lupa. Kung kung rainy season, pero pagka ganyang hindi naman constant yung tubig pa, i-stem cutting mo lang muna, then tusok mo. Papaugatin muna. At least 2 nodes ang gagawin mo, no? So 1, 2, putol ka doon, tapos tusok mo sa yan. Putulin mo siya diyan, putol mo rito, yan ang itusok mo. Tapos meron na mga yung ano root grower. Meron yung mga Yung nabibili yung root powder grower, mas maganda yun powder. before mo itanim. Babad mo Babad muna mo siya. muna. Oo. Mabilis siya, parang 3 to 4 days, lalabas na yung Ugat. ugat. Oo. Yan ang isang pwedeng gawin na Farmer din pala to si Kulotsky. May alam yan. Maghintay kayo, maging asyendero din ako. Wala kala akong lupa. Sa paso, meron. Ganyan itong mga plants mo dito. Malaki din to. At least. Etong Lalak mo dito sa sa Madre de Agua, probably mga 300 to 400 square meters siguro yan. And this will be enough to feed siguro yung mga 500 or 500 na rabbits mo. So malaking bagay na at least meron kang constant supply ba ng damo. Oo. para po sa mga viewers natin na hindi pa alam kung ano yung Madre de Agua, saan nila makukuha to and what are the health benefits po Sa Madre de Agua. So, si rabbit kasi, naturally, naghahabol siya ng mga grasses or forages, mga high fiber. No? So, si Madre de Agua, isa siya sa mga halaman na very rich, mataas high protein ito. No? So, high protein, not too much moisture, no? High fiber. So, yun ang isang kailangan ng rabbit. Yan, dami Hindi lang siya bunga, pwedeng, lalaki po. hindi lang siya pang rabbit din. Kung mayroon kang kambing, even yung mga manok na pagala, putulin mo to, ilagay mo sa lupa, titirahin ng manok ito. Gusto nilang kainin ito. Oo. So, yun ang pwede. Kasi yung ibang mga damo, okay namang mamumulot ka ng ibang damo, pero yung nutrient content hindi as good as Madre de Agua. And the good thing with Madre de Agua, meron kang ganyan, tanim ka ng Madre de Agua, you also helping the environment. Greenhousing din yan, pangkuhan din sa greenhouse yan dahil nag-absorb dito ng mga carbon dioxide. Malalaki ang broadleaf siya, so namamaster mo yung kuan, nakakatulong siya sa environment din. And then tambugan mo siya nung mga ipot ng rabbit mo diyan, di malaking bagay na. Oh, flowers for from the farm. Thank you in my entire life at the age of 20. Kakatanggap ko lang ng flowers. Talaga? Opo, kuya. Grabe. Hindi ako ano.